Buti nag-scooter ako, grabe ang traffic. Papunta ako ng Carmona. Gagamitin ko sana yung Vulcan, kaso napansin ko parang natanggal yung ano niya, yung kabitan niya sa tambucho. So parang nakalambitin lang siya, kumbaga parang nakaano lang siya. Yung pagkaka-connect ng tambucho doon lang sa may ano, sa may bandang headers. Tama ba? Medyo nakaano siya, parang nakalutang ang dating niya. Wala na siyang hindi na siya konektado sa bandang likod ng motor. So yun, parang nakalutang na lang yung ano, yung canister. Parang naputol pala siya. So kaya hindi ko muna ginamit yung Vulcan. Papunta pa naman ako ng ano, ng Carmona, mag-SLEX sana ako. Tinatamad naman akong ilabas yung ano, yung Z900. Kaya kaya inisip ko, sige, scooter na lang. Sarap sana mag big bike ngayon, no? Kaso medyo madilim na rin, kaya nag-scooter na lang din ako. Di mo ulan, maganda yung ano, maganda yung klima, mainit. So dito ko dadaan yun. Di tayo makapag-expressway, bandang paliparan ang daan natin para medyo makatipid na rin, no? Kasi pag big bike ginagamit natin, medyo malakas sa gason, no? Parang Toyota Vios na rin yung konsumo ng Vulcan, o nung Z900. Buti hindi ako nag big bike, napaka-traffic. Kung nag Vulcan ako, yung Z900, malamang iyak ako nito. Diba, wala pa ako sa expressway nito. So sana maganda yung kinalabasan ng audio, no? Kasi kaya pala tunog hangin, naririnig yung hangin sa mga video ko, kasi nalaglag pala yung parang pinaka ano niya, yung parang pinaka foam doon sa mic ko. So salon-salo lahat ng mga hangin, kaya ito in-improvise ko muna, sana mag-okay na yung audio. Grabe traffic, oh. Uwian na kasi, kaya grabe yung traffic. Kopya. Ayun ako. Niipit kami. Sige boss. Dami na rin kasi nagmumotor sa Pilipinas. Kopya. Ay. Alam nyo ba mga kaibigan, pinost ko na sa Facebook itong Mio na for sale. Ang dami nagme-message sa akin, ang daming gustong bumili. Actually, pinost ko siya sa halagang 35,000 pesos. So ang dami nagme-message sa akin, ang daming nag-offer. Nag-offer sila mga 31, 30,000. Pero para sa akin, okay na yung ganung presyo kung ibebenta ko ng 30,000. Kasi napakasulit na nitong Mio, kumbaga. Masyado ko na siya nagamit sa trabaho, kung saan, sa pagbili-bili sa palengke, sa pag-grocery. Parang gusto ko na magpalit ng merong ABS na scooter. ABS, tapos maganda yung suspension, hindi masakit sa katawan, diba? Malaki yung compartment, diba? Kasi sulit na sulit to. Mga nabili ko to mga 2019, 2018 to 2019. Dami na namin pinagdaanan itong motor na to, grabe. Oo. So ano sa tingin nyo guys? Magpalit na kaya ako ng bagong scooter, diba? Kasi ito, ilang beses na ako muntikang idulas nito, ilang beses ko na rin naramdaman na muntikan na akong sumemplang. Kasi pag nagpepreno ako, di ba walang ABS, pag napapalakas yung preno ko, naramdaman ko dumudulas yung likod. Oo, yung motor, yung mga gulong. Kaya
napapaisip tuloy ko kung dapat ko na ba itong ibenta at bumili ng bagong motor. Kaso syempre, di ba, dalawa na yung motor ko, dalawa na yung big bike, tapos bibili pa ako ng panibago na scooter, di ba? Gusto nilisip ko kung ibenta ko kaya yung Vulcan, sa ganun isa na lang yung big bike, tapos meron pa akong bagong scooter kagaya ng ADB 160, di ba? Minsan napapaisip talaga ako, parang nadedemonyo ko pero minsan pinipigil lang yung sarili ko kasi iba yung dating ng ng Vulcan parang ang angas ang dating parang pang gangster ang dating di ba? Kahit di naman tayo gangster, di ba? Parang ang angas kasi ng dating niya, di ba? Parang rakiste, di ba? Yung Vulcan. So ano sa tingin nyo guys? So ito medyo nawala na yung traffic, gando Godzilla Nabang kotse yun. Nakalimutan ko na. GTR, yun, GTR, nakalimutan ko na. Woo! Traffic. Uwi yan kasi kaya matraffic. Minsan pag pag sobrang relax, sobrang relax ako, diba? Parang minsan parang minsan lumulutang yung isipan ko, di ako masyadong focus, di ako masyadong, alam mo yun, di ako masyadong alert, di ba? No? Na ganun, di ba? Pag sobrang relax ka, kasi ngayon, di ba, ito, naka-scooter ako, sobrang relax yung position ko, di ba? Parang sobrang relax ng isipan ko, parang di ako masyadong makapag-isip. May ganun minsan minsan parang lumulutang yung isipan ko, di ba? Kahit traffic no? Relax Oops, sige, tawid ko yan. Huwag tayo masyadong singit na singit, baka makadali tayo. Alam nyo ba, tuwing nagra-ride ako o nagmumotor ako, kasi meron na akong di ba, naka-Freedcon T-Max Pro na ako. So madalas nakikinig ako ng mga ASMR. Yeah. So baka minsan may marinig ka, para may bulong-bulong dito sa mic. Kasi kaya ako nakikinig kasi nare-relax ako. Kaya siguro medyo lutang yung isipan ko ganina kasi, di ba, relax nga ako, nakikinig pa ako ng ASMR, tapos naka-scooter pa ako, di ba, walang ka hirap-hirap sa pagmumotor, di ba? Kaya siguro saka one time sinubukan kong i-post yung Vulcan, tinatry kong ibenta siya. So hanggang ngayon wala pa rin bumibili kasama ang palad. Ewan ka ba, siguro wala masyadong mahilig sa mga cruiser, no? Abutin na lang nagdalaw motor ako, nag-Z9 ako sa cruiser. Kasi nakakasawa din pala pag kunyari cruiser lang yung motor mo, tapos wala kang pang sports, so wala kang pang alam mo yun, pang dual sports. Kaya ayoko ibenta yung dalawang motor tapos bibili ako sa motor lang. Hindi, kasi minsan kasi parang nakakasawa yung kunyari naka sports sa bike ako, so kasi parang nakakasawa di ba? Magsasawa ka, kaya maganda minsan meron kang dalawang motor para pag nagsawa ka dito sa isa, di ba, gagamitin mo na may isa. Kaya nagpabusa sila kasi napaka-traffic. Kaya makikita nyo yung mga sasakyan, buong lane ginamit na nila, di ba? Ayan, so diretso lang tayo, traffic kasi. Ayan, so tinaray kong i-post yung Vulcan, di ba, wala nga bibili. Tinaray kong i-swap sa mga scooter, mga malalaking scooter naman, gaya nung Kimco Exciting 400. Parang sarap kasing sakyan di ba? Tapos malaking compartment pero pang top box, diba? Sa Vulcan kasi nga, relax nga, pero wala siyang malaking compartment. Pwede naman siya lagyan ng ng top box, pero iba pa rin yung yung may compartment siya sa ilalim ng upuan. May ganun para sa akin. Yun, tinatry ko siyang i-message, tinatry ko siyang i-swap do sa mga nagbebenta ng mga Exciting 400 yung Kimco. Pero sabi, puro pass yung reply, pass sa swap sir.
pasa swap. Ayaw nila makipag-swap sa Vulcan, ewan ko kung bakit. Siguro mas gusto nila ng money or mas gusto nila mag-sporty. Minsan nga, di ba, inisip ko parang wala masyadong may gusto ng cruiser, di ba? Kasi mga kabataan o mga ano, mga wala pang mga bata, kabataan o medyo alam mo na, di pa ganong katandaan. Usually mga gusto niyan mga ano eh, mga sporty, dual sports, diba? Ako naman, kaya ako nag-Vulcan kasi dati nung na-aksidente ako sa C1 ko, sabi ko parang ayoko na magano, pag malalaking motor, yung ano, yung matataas, yung malalaking makina. Kasi sumipla ako kasi, di ba, mataas siya para sa akin. Tatataasan ako, parang nagkaroon ng trauma. Kaya sabi ko, nung binenta ko yung Z1, magbo-Vulcan na dapat ako eh. Noon nung binenta ko yung Z1, magbo-Vulcan na dapat ako, pero napunta ako sa Ninja 650. So yun, so magbo-Vulcan dapat ako kasi, di ba, maganda nga yung ano, yung riding position niya, saka mababa siya, di ba? Pero yun, bumili ako ng Ninja 650. Di naman ako nagkamali kasi magaan siya, kahit medyo mataas siya ng konti. Di naman ako nahihirapan, di ba? Yun. Pero after nun, nung binenta ko yung Ninja 650, Vulcan na yung binili ko. Bumalik sa Vulcan. So yun, after ng Vulcan, bumili ako ng Z900, di ba? Masarap sakyan ng Vulcan, oo, pero parang napagtitripan ko mag ano eh, mag exciting 400 eh, di ba? Yung mas relax yung mas relax sa Vulcan. Nung ano, grabe, nung nagpunta ako ng tawag dito, nung Casa Peregrine sa may San Mateo Rizal, kasi madaling araw pala umalis na kami, so nakauwi na ako ng bahay mga umaga na. Grabe, ang lakas ng ano, lakas nung pagkaanto ko nung pauwi kasi ano eh, di ba, relax yung motor, yung Vulcan. So mabuti na lang may kakwentuhan ako sa intercom, kaya medyo nagigising-gising ako. So yun, ang dami kong pinag-iisipan kung ibebenta ko ba yung Vulcan, tapos bibili ako ng exciting 400, di ba, or ibebenta ko yung Vulcan, tapos ibebenta ko rin yung ito, Mio, and then bibili na lang ako ng ADB 160 para, di ba, kahit papano naka-ABS siya. Pero yun lang, hindi siya pwedeng pang expressway, di ba? So yun, dami kong ano, dami kong pinag-iisipan. Ang gulo-gulo kasi ng isipan ko eh. Minsan ano eh, ewan ko ba, minsan magulo talaga ang isipan ko. Minsan mahirap akong kausap, promise. Di ako makapag-decide. Oo, minsan di ako makapag-decide na maayos. Di ba, may ganun eh. Ano bang tawag dun? Grabe. Traffic. Oh my God. Hindi na makipagpatintero, pero mabuti, may dala natin. Wala pa rin tatalo kay Mio sa mga singitan na katulad nito. Yan, medyo lumuwag na. So dito tayo sa kanan. Dito madilim pero mas maluwag dito. Siya dilim, ang hina ng ilaw ko. Oh, diba? Pag bumili talaga ako ng bagong scooter, lalagyan ko ng ano yun, ng malaking ilaw. Oh, hina oh. Grabe. Kasi gusto ko magano eh, gusto ko pumunta ng malalayo, tapos scooter lang yung dala. Kaya nag-isip ako kung bibili ba ako ng ano, na exciting 400 or mag-ADB 160 lang ako, diba? Para sa ganun hindi ko na ibebenta si Vulcan, diba?
Gusto kasi pupunta ng Sagada nang wala masyadong inintindi o wala masyadong takot na pag nasiraan, putya, grabe lubak. Wala masyadong takot na iniisip, 'di ba? Kasi malayo 'yun eh. Oops. 'Di ba? Kung magsasagada tayo, ta scooter, okay, pero kung magsasagada tayo, okay kasi scooter lang eh, 'di ba? So, di tayo kakabahan kung maplatan, masira, marami pwedeng mag-ayos ng motor, marami may alam. Pero pag big bike kasi, doon talaga, ilan lang yung marunong mag big bike eh. Kaya, ang hirap din pag nasiraan talaga. Nakakatuwa rin magkaroon ng intercom, no? First time ko kasi magkaroon ng intercom, first time kong gumamit, nung nagpunta kami noong San Mateo Rizal doon sa Casa Peregrine. So sakto yung kasama ko sa intercom, ano, may hilig magkwento. Madaldal. Shoutout kay Gilbert. Ayun, kwento siya ng kwento. Kaya ako naman nag-enjoy din ako kasi syempre sa haba ng biyahe, di ba? Medyo na-entertain ako, di ba? Na-entertain ako makwenta yung kasama mag-ride, di ba? So sakto din nung pauwi na kami, sabi ko, pre, inaantok na talaga ako. Sabi niya, ano, okay nga, naka-pre-con tayo kasi kahit pa paano nakakausap kita, di ba? So hindi ka antukin, di ba? Medyo malilibang ka kahit pa paano, so mawawala yung antok mo. So tama naman siya, di ba? So mahalaga rin na magkaroon ka ng intercom. Ako, ang hirap dito, ang dilim. Ang dilim, hindi ko makita yung ano. Ang hina kasi ng ilaw ko eh. Padaanin ko na nga to. Kasi mahirap pag pinipilit eh. Grabe naman nga pala. Teka, saglit lang. Chinek ko lang kung ano, kung may nag-text sa akin. So one time, galing nga akong Carmona, pauwi ako. Umuwi ako ng ano, nasira yung headlights ko, so wala talaga akong ilaw. Ang gumagana lang yung mga turning signal lights. So ito yung mga dinaanan ko. Sobrang dilim, ang hirap pala pag wala ka talagang ilaw. Tapos walang kailaw-ilaw sa mga poste. Wala ka talaga makikita. Tapos mahirap pag yung kasalubong mo wala rin ilaw. E di na mangyari, di kayo magkakita, magsasalpuhan yung dalawa. Kaya ginagawa ko, binubuksan ko yung nakabukas yung signal lights para kahit pa paano makita na yung presensya na merong isang rider, di ba? So ang hirap pala nun. Dumaan ako sa isang kalsada na parang parang tabi bangin, so walang ilaw. Sabi, grabe ang idilim. Kinabahan ako. Grabe ang dilim talaga. Hirap pala pag ganun. Namatay yung GoPro. Chinek ko lang, nireset ko yung battery kasi hindi na siya makontrol. Gumagamit kasi ako nito, controller. So dati nakwento ko sa inyo, na aksidente ako dahil kakakalikot sa GoPro. Hindi, joke lang. Na-aksidente ako, first time ko mag-scooter. Tapos kamote rider ako nun eh. So alam niyo yun, first ka mag-scooter. Kumbaga isang linggo pa lang ako nag-scooter, may lisensya na ako. Dinala ko agad sa C5, diba? Yun, na-aksidente ako. Yun, so isang buwan akong naratay nun. Isang buwan ako nagpahinga dahil di ako makalakad. Di ko maitupi yung hita ko, yung binti ko, kasi laki ng tinapya sa laman ko. Para kang humiwa ng isang malaking steak. Alam mo yung steak, ano kalaking steak? Ganun yung nawala sa hita ko. Pero okay na siya. So after nun, parang ayoko na magmotor. So sabi ko, ayoko na magmotor.
bibenta ko na lang yung motor kasi nagka-trauma nga ako, di ba? So after nun nagmumotor pa rin ako, di ba? Parang nung tinitignan ko kasi motor ko, sabi ko parang ano, ang ganda. Parang sayang naman kung di ko gagamitin, kaya ayun, di ba? After mga ilang araw nagmotor pa rin ako, di ba? So yung natutunan kong lesson dun, pwede ka naman magmotor ng ano ng hindi ka mapapahamak or di ka madidisgrasya, basta meron kang tamang kaalaman, sa rules, sa kalsada, sa mga dapat gawin, tamang pagsunod, diba? Saka dapat alam mo yung behavior ng mga sasakyan sa kalsada, yung mga malalaking kalsada, yung mga C5, yung EDSA, service roads, expressways, di ba? Dapat alam mo yung behavior ng mga kalsada para alam mo kung saan ka lulugar, di ba? So maging aware ka lang palagi, tingin-tingin sa side mirror every 5 seconds, every 10 seconds, titingin ka sa side mirror, titingin ka sa gilid mo, di ba? Kailangan maging aware ka, hindi ka kailangan maging komportable na akala mo hindi ka hindi ka masasabitan, hindi ka mapapangga, di ba? Kasi pag masyadong kampante, doon minsan yung disgrasya, di ba? So dapat maging always aware sa kalsada, maging alert. Yun lang naman. Ito ang luwaging kalsada pero bibilis sa mga sasakyan, kaya dito tayo sa gilid. Yan, mauna na yung mga mabibilis, yung mga matutulin. Pero pag wala namang parating na sasakyan, pwede naman tayo mag-overtake. Okay to. Patras yung truck, tapos may tatawid. Pagbigyan na natin. Ay delikado rin dito, no, sa may ano bang kalsada to, Governor's Drive, sa may GMA Carmona. Di ko masyadong sigurado. Delikado rin dito, no, maluwag pero dami tumatawid, daming nagka-counter flow na sasakyan, mas madilim. Pero kahit paano may ilaw yung yung mga kalsada. Ayun, bigla na tumatawid. Masyadong busy yung kalsada. Pero ang gusto ko rito, sa may bandang dulo nitong Governor's Drive, bandang dulo ba? Meron siya parang mini twisties. Yeah, may mga kurbada siya na kunti lang naman. Pero ingat-ingat lang. Malaki yung putya, akala ko may tatawid. Malaki yung kalsada niya kaya masarap din mag-ride dito. Pero nga lang, napaka-busy. Tapos may mga tumatawid, daming, di ba? Kaya di ka basta-basta dapat maging kampante rito Hindi porket malawag yung kalsada, palagi ka na mabilis. Ano lang ako, relax. Saka tumutulin lang ako pag walang sasakyan, walang tatawid. Pero pag ganyan busy, may mga ibang sasakyan, ibang tao, bumabagal ako. Saka lakas ang hangin, sarap dito. Pero una ako na to kasi ako may katabing sasakyan na ako parang nagpapanik ako minsan, baka kasi biglang may gumit-git sa akin. Hanggat maaari, layuan natin yung mga sasakyan. Talo-talo tayo, hindi tayo bati ng mga sasakyan. Huwag natin tatabihan yung mga yan. Hanggat maaari, layuan natin. Hanggat maaari, malaki yung distansya natin sa kanila, diba? Kahit traffic, layuan natin yan. Huwag nating tatabihan yung mga yan, lalo na yung mga truck na pagkalaki-laki ng pagkadami-daming malalaking gulong, diba? Lalo na to, diba, may 10-wheeler ba to? Hanggat maaari, nilalayuan ko yan. Mga 2 linya yan, tapos sabay balik sa loob para sa mga mabibilis na sasakyan, makalagpas sa sila.
Buti na naging cellphone ko, parang alarm. Baho, may ano, may basura. Pero ayoko yun, hanggat maaari layuan natin ibang mga riders, kasi minsan pag nagpreno yan, bigla na lang tayong sasalpok sa likuran nila. Ito na yung twisties eh, di ba? Nakita nyo. Parang mga na twisties. Ano oras ba? Ang sarap magmotor, no? Lalo na nasa bansa ka na kung saan napaka worse yung mga kalsada. Napaka worse ang traffic. Pero kahit ganun pa man, masarap pa rin magmotor sa Pilipinas. So yung Pilipinas kasi hindi para sa mga beginners. Kung beginner ka, di ka pa ready sa Pilipinas. Ang mga kalsada rito sa Pilipinas hindi para sa mga beginners. Ako, matagal na ako nagda-drive ng kotse, ng motor. Ilang beses na rin na disgrasya. 5 beses na. Puro major. Naikwento ko ni sa isang video ko, sa isang vlog ko. Pero eto, mas maingat na ako ngayon magpatakbo. Maging mas takot ako mag-drive. Mas maganda ngayon may takot kaysa matapang ka, diba? Para palagi kang handa, palagi kang defensive. Tara. So malapit na ako sa destination ko. Maya maya, ay puta, gago, gulat ako ron eh. So medyo malapit na tayo, kaya papatayin ko na maya maya yung video. So sana makauwi tayo na maaga. Intersection, makauwi tayo na maaga kasi medyo malayo yung uwi natin. Hindi naman ganun kalayo, siguro mga mga 27 to 30 kilometers. Nandito tayo sa Carmona eh, taga Bacoor tayo, diba? Tapos mamaya walang masyadong traffic, pero ano kasi, ang laki ng kalsada eh, ang daming truck, diba? Eh medyo kinakabahan pa rin ako. Mas okay na yung kinakabahan kaysa masyadong kampante. Kaya ako na-aksidente dati kasi kampante ako eh. So kita kits mamaya. At nagugutom na rin ako, no? So pagkadating ko dun sa pupuntahan ko, magyaya muna ako kumain kasi nagugutom na ako, wala pa akong kain. Sige, bye bye. Uwi na. Uwi na mga kaibigan. Uwi na. Labat na mga kaibigan, kaya di na makapag video. Kita-kits na lang sa next vlog.